Pinag-antay nyo kami ng 15 minutes. Mind you, I've been here 10:30. Wag naman, mahihiya naman kayo sa mga senador na maaga pumunta rito. Idol ko, niloko mga Pilipino. Sinungaling daw ang loko. Dr. Tulfo, do you have any opening remarks po? Thank you, Mr. Chair. Before anything else, I would like to add to your observation you made earlier pertaining to the absence of some resource persons despite the invitation. Meron lang po akong na-observe din. This is not the first time, I think quite a few times. Super VIP to mga taga-DSWD. Pinag-antay nyo kami ng 15 minutes. Mind you, I've been here 10:30 and Mr. Chair's been here as well. So sana wag naman ganon. Wag tayo mabansagan na Filipino time. Yun yung sikat na sikat tayo sa buong mundo eh. Pag sinabing Filipino time, late palagi. Next time, do your best. In fairness to them, hindi lang naman sila, meron pang ibang mga resource persons sa mga ibang hearing ko, Mr. Chair, na ako mismo ang chairman, na ganun din eh, late. Wag naman, mahihiya naman kayo sa mga senador na maaga pumunta rito. Okay? Thank you. Now, Mr. Chair, if you'll allow me, meron lang po sana akong kunting mga katanungan lang and then later on, we can proceed with. Yes, kasi during the last hearing, nakausap po natin yung Secretary ng Department of Health pertaining dun sa bullying sa mga doctors sa mga ospital. Okay, so meron na ho ba tayong development dito, Secretary Herbosa? Yes, Senator, Mr. Chair. Gusto ko sana update yung meron 2 cases of suicide allegedly related to bullying. Kinonfirm po ng ating director ng East Avenue Medical Center na yung kanyang ad hoc committee inimbestigahan at hindi naman po related doon sa wala daw bullying na nangyari doon sa 2 suicide cases. Yung duties nila were really their duties as first years pero may mga personal problem pala yung dalawa. Okay. And the families are not pursuing any case of Okay. bullying against the So, hospital. So parang we're close talking na about sa kanila yun. sa Quezon City at sa Manila. I did not mention the name of the hospital, pero ikaw na nag-mention. So meron pa sa Manila. Kasi ang nakarating sa akin, mismo from the hospital staff, ito raw po yung mga first year college, yung mga first year na mga doktor nagtitrain sa ospital na yon, na sila ay nabubuli at hindi na doon nila makayanan yung pressure, yung pamamahiya. That's why they committed suicide. So you said not related doon sa trabaho, personal matters, yung sa Manila at maging sa East Avenue. Yung sa Maynila, sir, this is the one from the University Hospital. Wala tayong jurisdiction doon, pero ang sabi sa akin, 10 years old na raw yung report na case na yon. So ang family decision then about the suicide is they don't want to be Okay, sige. investigated. So and then para sa Yung sa information UST lang- po, Doc, na Yun, ni-rape ng kanyang senior. Ay, hindi ko na follow up yun. Kasi legal, may case yata yun, Okay. sir. Oo. Sige. Sir, for your Investigated, information, Doc. ang isa is on the reiteration of the rights of healthcare workers against bullying, harassment, and discrimination. So may draft kami. We will provide your office with a copy of this draft. And the other one is, nag-survey kami sa mga hospitals namin. We found kung may mga nagre-report. At meron kaming 2 na nakita out of 26 reports. Kasi may 26 reports. Usually nagre-report yung bullying, Senator, sa 888 or some other channels. Pero hindi nagbibigay ng detail. So our problem is we have like 26 na ni-report na bullying daw. Pero pag investigate walang detalya. So ang hirap mag-forward except for 4 cases. So may 4 cases kaming inaksyonan din. At may mga findings yung aming team. So, may sistema na po. Ang bali, sasabihin ko in short is that para anyone that is being bullied in any of our hospitals can address grievance to open kami sa Department of Health that they can complain to us. So meron pa kayong hotline, sir, May- that they can call kahit na in confidence and then ma-action po ng DOH. hotline Kasi tayo. more often than not, these victims of bullying, doctors victims of bullying, itong mga first year sa residents, takot po sila magsumbong dahil baka sila po'y mabalikan at lalo po silang ipitin. Sige sir, i-announce na lang namin yung hotline namin. Although meron kaming available for mental health. Meron kaming hotline. Do you have na that in your published. website, sir? Nakalagay doon yung cellphone number or telephone Palalagay number ko po, or palalagay. email? Ilalagay po natin para... Ilalagay nyo pa lang po. grievance, opo. At matagal na po yung nangyari itong pangbubuli So, po sa ang mga aming doktor. crisis The reason why, hotline- sir, excuse me, para maintindihan po natin lahat dito, the reason why I'm raising this up, this issue, for me, this is really important. Marami na po akong natatanggap na mga complaints from patients sa mga public hospitals na nasisigawan, napapagalitan,
na nabubuli po ng mga doktor. And mostly these doctors sila yung mga residents, yung mga first year, second year. Bakit ganun sila mag-akto? Kasi biktima rin silang pambubuli. So yung ginagawa sa kanilang mga seniors, pagdating doon sa ER, pagdating doon sa floor, ginagawa nila sa kanilang mga pasyente. Do you understand po, Doc? Yes, Mr. Chair. And do you agree with me na ganun po usual ang nangyari? So dapat po, we have to take care of our doctors. Para the doctors will take good care of the patients. Okay. And then, follow-up din po, meron na ba kayong ginawa doon sa sinasabi ko na magpa-scale sa lahat ng mga ospital, yung patients' rights and doctors' rights as well? Yeah. Has that been done? Yes po, yung sa East Avenue, meron na silang pinadala sa aking mga poster on bullying and rights. Tapos meron din kaming number na, yung number ng aming crisis I hotline mean is po, Doc, 1553. sa mga ER, dapat may nakapaskil na mababasa po ng mga pasyente, ano po yung mga karapatan ng mga pasyente, ito po yung mga karapatan ninyo. Hindi kayo pwedeng palayasin kung wala kayong pera, kailangan gamutin muna kayo, etc. Meron etc. kami ginawanan sa East Avenue po ito. Good. So nag-post na sila. Tapos, Very good. again, Wag lang po dapat sa East Avenue, sa lahat po dapat Sa ng lahat po. ospital. Not only public, pati private po. Para malaman po ng mga pasyente kung ano po yung mga karapatan nila. sige po, we'll issue an administrative order to make notices sa emergency rooms. About Can the patient I rights. get a copy of that administrative order once Yes, sir. it's issued, sir? Yes, sir. We will submit to your office. Okay. So, doon sa bullying... Yung sa bullying, ma-stop repeat na? ko lang po yung hotline, crisis hotline 1553. At may cellphone number kung gusto nila, 0919-057-1553 or 0917-899-8727. Okay. Sige po. Basta next hearing po, gusto ko po makakita ng memorandum from you instructing all hospitals na kailangan magpaskil na ng mga patients' rights, even doctors' rights, para maging aware naman po yung mga pasyente, especially sa mga public hospitals. Okay, so okay Yes, tayo Mr. Chair. dyan, Doc. We will Hindi nga sir, nagmamatigas ka eh. Gusto mo? Gusto mo magpapahiring ako, tawagin ko si Bunuan, pati ikaw. Gusto mo? Sa hearing sir, lalabas ang katotohanan. Ipatatawag ko si Secretary Bunuan, ikaw. At saka yung mga taga-region nyo at saka yung construction company, patatawag ko, pati mga eksperto. At doon, magigisa ka. Kaya itong sinasabi ko po, sir, nung nagkaroon kami ng hearing, sinabi ko nga po ito sa kay Secretary Bunuan na mag-secure po ng insurance, accident insurance. Kasi nagmamatigas ka eh. Gusto mo? Gusto mo magpapahiring ako, tawagin ko si Bunuan, pati ikaw. Gusto mo? Hindi naman po, hindi naman po. At, Oo, Secretary sa mga... Kaya nga sir eh. Kaya nga eh. Hindi na po ako ng paliwanag. Hindi sir, tatlong beses na may na-aksidente. Sir, tatlo na. Kung unang aksidente ito, pagbibigyan kita. Pero tatlo na. So ibig sabihin, pati ikaw, pabaya. Hindi naman po yun eh. Kaya nga sir, gusto mo nga sa hearing sir, lalabas ang katotohanan. Ipatatawag ko sa Secretary Bunuan, ikaw.